Good morning guys, kamusta kayo lahat? At tayo ay nagbabalik na naman ngayong araw mga kalamat. For today's video mga kalamat ay mag-i-install tayo ng bago nating rear shock. Papalitan natin to yung stock dahil gusto natin ng bagong itsura na naman ng shock natin. So pasensya nyo na mga kalamat, ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit dahil siyempre busy, kaliwat kanan yung graduation at saka hindi nyo alam, umuwi tayo mga kalamat sa probinsya, no? At 5 araw lang naman tayo doon kaya hindi na natin dinala si Red. So ngayon mga kalamat, ito na yung shock natin na ipapalit sa kanya. Magandang klase. Ito yun mga kalamat, yung shock natin na ipapalit sa kanya. Mukoto absorber. Bubuksan natin. Matagal na rin ito mga kalamat dumating bago umuwi tayo ng probinsya. Yan. So may kagandahan siya at saka ito yung itsura niya mga kalamat. Ito yun wala pa. Ayan ang itsura niya mga kalamat. Yan. Ang napili natin yung white gold na rear shock na ipapalit sa kanya at saka white kasi mas gusto ko yung i-combination ko sa red ay white at saka gold dahil may balak tayo na papinturahan yung mugs natin. Tsaka ito yung kagandahan niya mga kalamat dahil baso-baso yung in-order natin. Ito yung kaganda, no? Bali yung nakuha natin itong mga kalamat na may sukat siya na 330 mm katulad din ng stock natin. Yun ang kinuha natin. So hindi na tayo nagpa-lured, although adjustable siya, pwede naman siya ma-adjust. Yan, pwede natin siya maikot dahil gusto lang natin stock size para pag may angkas tayo hindi masyado mababa. Saka may mga kasama siyang mga gamit, accessories niya, yung pamalit ng dito bushing. Kaya ngayon papalitan natin mga kalamat, no? Kung makita nyo ba mga kalamat, baso-baso yung napili natin. Puro lang to, display, no? Wala siyang laman na langis di tulad sa mamahaling rear shock ay magaganda, may mga laman nito. Ito wala, display lang to. Kaya okay na rin yan, goods na rin. At saka adjustable pala to mga kalamat. Ito yung pinagkakabitan. Ito, naiikot yan. Ang ganda, di ba? Okay, umpisa na natin. Saka tatanggalin natin mga kalamat bago tayo magkabit ng rear shock. Madami tayong tatanggalin. Ito, tanggalin natin yan. Ito, at saka yung cover nito. At saka yung upuan niya bago natin mapalitan. Ano lang naman to dito sa taas, sa niya, sa box 1, 2, 3, tapos yung dito sa fuel pump 4 na tornilyo. Ayun, no? Tsaka sa U-box 3 tornilyo, 1, 2, 3, no? Tara na, umpisa na natin. Pag binabaklas natin to, yan, tanggalin na natin yan. Tsaka yung Phillips screw natin, sana hindi mahulog yung camera natin. Sana hindi mahulog. Yan. Tanggalin na natin to. Dito lang natin siya palulusutin mga kalamat. Iangat lang natin itong tangke niya para hindi na tayo magtanggal ng flarings, no? Ayan na. Tanggal na natin. Ayun. Tsaka mayroon pa siyang isa dito mga kalamat, yung pin. Ayan o, kung makikita nyo ito. Usod lang natin yan. Tsaka tulak pababa. Yun sa mga kalamat, sa hose ng tangke. Tsaka ito, tanggalan natin yan.
Yun, no. Yan na, nahugot na natin. Ano? Ha. Yun. Yun. Nahugot na natin mga kalamat. Ito yung tatanggalin natin. Yung tornilyo na yan. Para madukot natin dito. Ito tanggalin natin. Madali lang to mga kalamat yung gawa natin. Dahil bang yun. So, ang dumi mga kalamat to. Yan. Hindi na natin tatanggalin ng clearance para hindi na tayo maraming baklasin. No? Sana madukot lang to. Ay, salamat, madukot lang. Madukot lang. Yun. Okay. So guys, nawalan tayo ng audio dito sa part na to dahil akala ko may audio pa tayo. Naka-off pala yung mic ko. Kaya pasensya nun na mag voice over na lang tayo. So ayan na mga kalamat, na itanggal na natin lahat. Medyo pahirapan din pala, no? Pero okay lang yon, kaya naman. Ngayon tinatanggal natin yung tornilyo dyan sa baba. At nabaklas na rin natin yung tangke sa taas saka yung upuan. Kaya sunod niyan, tatanggalin natin yung shock sa likod. Kaya voice over muna tayo mga kalamat ha. Medyo pasensyahan nyo na. Ayan na, tinatanggalan namin yung tornilyo sa taas at saka yung shock. Medyo may katigasan yan dito. Dahil yung butas ng pinder, saktong-sakto lang talaga siya sa shock niya. Kaya ayan, ginagawa namin ng paraan na paano sungkitin. Mabuti nakuha ni Bayaw, nagawa ng paraan, kaya pinersa na namin to. Medyo naipit pa yan dito si Bayaw eh. Mabuti hindi ganun ka masakit, kunti lang. Ko ayan na, naitanggal na natin yung stock. Tabi lang natin yan para may paggamitan tayo. Tago lang muna natin yung stock para manawa tayo sa kinabit natin na bago. Andyan pa rin may paggagamitan. So ayan na nga mga kalamat, no, kakabit natin yung bago natin. Medyo nilagyan muna natin ng grasa para madulas. Medyo kahirapan din pala magkabit yan. Talagang maganda pa rin talaga na magkabit ka, tanggal yung bearings. Medyo pinirsan namin yan kasi yung butas niya
di ba yung bago, malaki ang spring nun. Kaya ginawa namin ng paraan para makapasok. Yung play kasi ng butas niya sa pinder, talagang maliit lang yung clearance. Kaya medyo pinersa namin ng konti dyan. Tsaka talagang pahirapan. Mas maganda pa rin talaga natanggalin yung clearance, kaso nga lang maraming babaklasin na tornilyo. Ayan na, nakakabit na. At sinasight muna namin kung naka-align ba talaga. Yun, ayan na, nakita na ni Bayaw. At titingnan niya na masubukan na ma-align ng sakto para wala siyang wiggle, no, mga kalamat. Kaya okay naman, goods na goods naman siya. At swak naman yung butas niya sa pinagkabitan natin sa shock. Medyo yung bushing niya lang na rubber, yun yung sumasabit. Kaya ayan, dalawa na kami yan pumapalo dyan eh. Talagang matigas talaga. Ang gagawin namin dyan mamaya, gagawa namin ng paraan yan para maipasok namin. So may kunting ano yan, kunting paluan. Maghahanap tayo ng mga gamit natin dyan na kaya ipalo sa shock. Medyo may katigasan kasi gawa ng maliit lang yung spasyo niya, yung sa butas. Ayan na, talagang inano na namin, minartilyo. Naawa ko dahil nagkaroon ng tama yung shock natin, pero okay naman, hindi naman kita yan eh. Kaya ayan na, naikabit na natin. Yun. At i-align na lang natin yan. Kaya saktong-sakto naman. So ayan na mga kalamat, no? Ito yung part na nagandahan ko. Parang lumabas yung kulay ni red. Yung alam mo yung nag-aagaw ang kulay gold at saka white. Ang ganda niya tingnan. Talagang yun talaga ang gusto ko na ikabit sa kanyang kulay. Kaya swak na swak talaga siya. Kaya masaya ako dyan sa part na yan dahil nakita ko talaga yung itsura niya. Napakaganda. Kaya papakita ko yan sa inyo mamaya mga kalamat. Ayan na, ina-align lang natin ng konti yan para mas maganda, para wala siyang wiggle. Medyo may kaluwagan kasi dyan, gawa ng ang washer niya medyo natanggal at saka hindi natin naipasok, kaya inulit ko dahil ang washer natanggal. So okay naman at nagkaroon pa ng loose thread yan dyan mga kalamat, yung pinagkabitan ng tornilyo ng shock na loose thread, pero ginawa na natin ng paraan yan. So ayan na guys, kabit na natin yung rear shock natin na Mukoto, no? Ang ganda niya, no? Pero nagkaroon tayo ng problema dito, yung pinagkabitan ng ano, na loose thread. Kaya ginawa na natin ng paraan. Kaya okay na naman siya. Subukan natin ito mamaya. Ayos naman to mga kalamat. Kaya ikakabit na natin to, ano, ang U-box. Ikabit na natin yung tangke. Yan. Maya matatapos na rin to. So guys, tapos na yung gawa natin, yung pag-install ng rear shock sa bago nating ano, Mukoto. Mayroong kaduguan yung nangyari dito na hindi maganda, no? Kaya all goods naman, ayos naman. Kaya swabe naman yung suspension niya, sinubukan natin, okay naman, no? Kaya maraming salamat mga kalamat sa patuloy ninyong suporta. Kung bago ka pa lang sa channel ko mga kalamat, please subscribe and please click the notification bell para maging updated kayo sa mga videos ko na gagawin. Kaya all goods na tayo. Kaya maraming salamat mga kalamat sa inyong muling pagsuporta. Kaya adios amigo, ride safe, bye bye.